Lahat. Amen. Salamat po sa Panginoon sa unang Wednesday ng buwan ng March at tayo po ay sama-sama uli para po mag-aral ng salita ng ating Panginoon. So tayo po ay tumayo at tayo po ay magbuklat ng ating Bible sa aklat ng Hebrews chapter 4 verse 12 hanggang 13. Bagaman po yan ay actually buong chapter yan, pero basahin lang natin itong 12 and 13. Ako po ay mag-i-English muna at basahin natin sa Tagalog mamaya. Wikang English, ready, read. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. 13. Neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. Sa Tagalog po ay ating basahin. Ang akin lang ko'y English. Ready, read. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu, na makasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Verse 13. At walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin, ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mataniyaong ating pagsusulitan. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Pray muna po tayo. Panginoon, magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa biyaya na magkasama-samang muli kami na mga magkakapatid sa lugar na ito para kayo po ay dalanginan, maaral namin ang iyong mga salita. Salamat sa maghapon na kami pong lahat ay iningatan mo sa aming kanya-kanyang ginawa, kanya-kanyang lugar na pinangbuhatan. Salamat po ng marami, Panginoon. At ngayong gabing ito, sa pagsasalo-salo namin sa iyong mga salita, nawa ay patuloy niyo kaming pagpapalain, na nawa ay ang halimbawa ng mga mananampalataya na aming pag-aaralan ay amin pong patuloy na maging blessing sa amin, maging warning sa amin, at ma-encourage kami na maging matibay talaga sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. Muli po, patawad sa lahat ng pagmamalabis at pagkukulang. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin na di nagbabago. Purihin ka ngayong gabi sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po ang lahat. So tayo po ay nasa talakayan pa rin about sa Word of God, sa Bible po. At marami na po tayong topic na natalakay. At ngayong gabi ang ating pag-uusapan ay yung tinatawag nating the prophets of the Bible. Okay? Prophets o tubo. Okay? Ang prophets ay, yan ay alam na alam ng mga nagdinegosyo. Prophets. Okay? Yung pagtubo, kumbaga sa iyong negosyo, matapos matanggal lahat ng expenses, ay magkano yung natirang pera, yun ang pambayad sa Bombay. Okay? Yun yung tubo. Well, when say profits, it's a valuable return. Okay? Valuable return. At para po ating makita, ating balikan ng kaunti ang inyong mga Bible sa Hebrews chapter 4. Bakit ito yung ating pag-uusapan po ngayong gabi? Pero bago natin yung maunawaan yung mga prophets of the Bible, itong Bible na ating hawak, ito yung malaki talagang pakinabang sa ating buhay. Okay? Ang Bible po na ating tangan-tangan ay napakalaki ng pakinabang sa ating mga buhay. But contextually speaking, ang chapter 4 ng Hebrews po is a warning. Kung tutuusin, ang chapter 4 ay ito'y warning. Sabi rito, this passage warns against the unbelief and disobedience of the wandering Israelites. Okay? Pag inyong binasa po, tingnan sa verse 1. Sabi dito, let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into His rest, any of you should seem to come short of it. Okay? Anong kwento po dito? Ang binabanggit dito po ay sa chapter 3, pag inyong binalikan ng kaunti, kasi magkakadugsong naman po ang Bible. Yan naman po yung walang chapter dati. So magkakadugsong po yung kwento niyan. At binabalikan po dito, ine-expose ito yung Psalms 95. Psalms 95, kung saan binabalikan yung kwento ni Moses, na kung inyong maaalala sa Promised Land, hindi po lahat nakapasok sa lupang pangako. Tama?
Kung nyo maalala dati, sino nakapasok lang? Si Joshua at si Caleb sa kanyang batch at yung mga bata. Lahat ng matatanda, edad 20 taon pataas ay hindi nakapasok sa promised land. Okay? Dahil sa problema ng unbelief. Okay? So yun yung chapter 3. Sa chapter 4, tinalakay na yan. Kaya sabi ni Apostle Paul, possibly si Paul ang writer ng Hebrews, ang sabi niya, let us therefore fear, lest a promise, yung promise din sa atin, ay hindi tayo makapasok sa kanyang kapahingahan. Anong dahilan? Verse 2. For unto us was the gospel preached. Okay? Sa atin, ay ipinangaral din ang ebanghelyo as well unto them. Yung nasa wilderness, pinangaralan din yan tungkol kay Jesus Christ o yung sa pagpasok sa promised land. But the word preached, tingnan po ito, did not profit them. Di ba ang ating pag-usapan? Yung prophet or pakinabang sa salita ng Diyos. Pero meron palang nakikinig talagang hindi nakikinabang sa Word of God. Okay? Paano hindi naging profit ito sa kanila? Verse 2, did not profit them. Bakit? Not being mixed with faith in them that heard it. So, ito yung naging problema po ng unang mga mananampalataya. Hindi sila nanampalataya sa sinabi ng ating Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 3, sa chapter 4, for we which have believed do enter into the rest. So yung rest na tinutukoy po dyan ay higit sa pahinga. Okay? Pag sabing rest ay pahinga ka sa lahat ng iyong effort na gawin. Tama po ba? Tayo naligtas, hindi sa ating effort. As sabi niya ay, as I have sworn in my wrath. Okay? So ating balikan ng konti. So ang context po nito ay ang mga Israelites ay naging disobedient. Ba't ito sinulat? Upang tayo ng mga Christian ay mag-persevere sa faith rather than fall into the same spiritual negligence. Atin mong tingnan ng konti yung big picture po nito. At ako'y may kinuhanan ng kaunting... Ang Hebrew kasi, ito yung isa sa mahirap na interpret na aklat, ang aklat ng Hebrew. Okay? Masarap pa yung Hebrews na kapihan, Hebrews. Pero yung aklat ng Hebrew, ito yung isa sa mahirap i-interpret. Maraming interpretation challenge dito. Kaya maganda makita natin yung big picture. Okay? Step 1, stage 1. Nakalagay po dito, the aim of life, according to this chapter of the book of Hebrew, is to enter God's rest. Sabi dito, to enter into His rest. Verse 1. Ang ibig sabihin ng entering His rest is to be saved from our sin. Okay, pag binasa niyo yan, kasi bago dumating yung verse 12, tinalakay muna po ito. So yung tunay na kapahingahan ay hindi tayo tulog lagi. O tayo ay nasa sa Boracay, o tayo nasa sa isang lugar na parang tayo nagpapahinga. Real rest is in the knowledge that we are saved. Tama po ba? Yun ang tunay na pahinga. Okay? So yun yung stage 1, yun yung pinapakita ng chapter. And to spend eternity joyfully in God's restful presence. Yan yung aim of life. And that's the great goal of life. And to lovingly take as many people there with us as we can. Okay? So ano ba ang goal ng buhay? Pag binasa niyo ang Hebrews chapter 4, ano bang tinatalakay dito? Tayo daw ay pumasok sa kapahingahan. Okay? Pumasok sa kapahingahan. At ang kapahingahan pala yung kaligtasan sa lupa. At pag alis natin sa lupa, punta tayong langit. At habang tayo papuntang langit, magyakag pa tayo ng iba papunta doon. Okay? Na tayo ay nakatagpo ng tunay na kapahingahan sa ating Panginoon. Number 2, pagdating sa verse 3, to enter this great joy, yung kapahingahan, anong kailangan? We who have believed, enter that rest. Sabi ng verse 3, for we which believe, do enter into rest. So yung rest na kapahingahan, kaligtasan, katiyakan ng piling ng Diyos sa langit, ay sino lang ang makikinabang niyan? Based sa talata, yung mga nanampalataya. Tama po ba? Ano yung ating pinanampalatayanan? Okay? Bumaba tayo. Okay? Umakit tayo ng konti. For unto us was the gospel preached. So ano yung ating sasampalatayanan para tayo ay magkaroon ng kapahingahan? Ang ebanghelyo. Nasaan ba ang ebanghelyo? Ay di naririto na naman. Kaya tingin po, ang atin talagang ine-emphasize mga kapatid, yung Bible talaga ay napakahalaga para itong
kapahingahang ito'y ating maranasan. Itong, mamaya, natin po tayo yung prophet. Ngayon, stage 4. Okay? Finally, we must now be diligent lest we give way to unbelief. This is the front burner issue of the book of the Hebrews. Yung pananampalataya. Ano ang kabaligtaran ng faith? Unbelief. Okay? Ano ang kabaligtaran ng pananampalataya? Ay hindi pananampalataya. So, ang tinatakbo po ng talata, tayo ay pinag-iingat ng Bible na baka tayo ay mapatulad din sa Israelites na nawala ang pagtitiwala sa sinalita ng ating Panginoon. Is that possible? Posible po yan. Uso na ngayon yung tinatawag na deconstruction. Kung meron pong contractor, meron ding word na kilala ngayon sa Christianity, yung deconstruction. Ano ang deconstruction? Sila yung mga nagsasabing, ako'y dati ring Kristiyano, pero ako ngayon ay hindi na. So meron dito na ganyang mga nangyayari po sa ating panahon ngayon, na ako'y dati ring Baptist, ako din ay dating mananampalataya, ngayon ay hindi na. Okay? So merong they fall into unbelief. Yan. Kaya tayo wina-warningan din ng Bible na kung paanong ito'y nangyari sa iba, okay? Tayo ay pinapaalalahanan din po para maging kapakipakinabang kasi ang topic natin, prophet of the Bible. Sino ang makikinabang sa Bible? Ay di yung lamang nanini? Wala. Alam nga naman makinabang ka dito pag hindi mo ito pinaniniwalaan. Kayo po ba'y naniniwala dito? Sa dami ng ating natalakay nung mga nakaraan, mga inerrancy, accuracy, sufficiency, canonicity, etc., etc., anong layunin ng lahat ng iyon? Ang layunin ng lahat ng iyon para tayo ay hindi lang siya nga po, opo, amen. Kundi sa ating personal na buhay, ikaw at ako talaga'y naniniwala, convinced ka na ang Bible ay salita ng Diyos. Kasi sino ang makikinabang? Yung lamang palataya. Pero bakit isinulat ang Hebrews chapter 4? Kasi may tendency nga ang tao na magkaroon ng pagpapabaya sa kanyang buhay palataya. Kaya inyo pong subaybayan ang, tingnan po, nandiyan naman yata sa screen, sa Hebrews chapter 2 verse 1, para atin lang makita, yun yung emphasis ng aklat. Hebrews 2:1, pay much close attention to what you have heard. Okay? Iba lang ko yung salin ito ha. Pay much close attention to what you have heard. Marami tayong napakinggan. Pay much attention. Okay? Bigyan mo ng pansin ang iyong mga napapakinggan. Pagdating sa chapter 3 verse 1, ang sabi naman dito, consider Jesus, the apostle of our confession. Okay? Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession. Ano yung profession? Okay? The apostle. Sa 2 verse 1, the word. Sa 3 verse 1, the one who speaks the word. Tingnan nyo ha, ang emphasis ng chapter. Sa chapter 2, emphasis is the word. You pay attention to the word. Sa chapter 3, consider Jesus the apostle of our confession. He is the one who speaks the word. O, Bible pa rin. Chapter 3, verse 12. Anong sabi ng chapter 3, verse 12? Take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Okay? Mag-ingat tayo, mga kapatid, na tayo po ay magkaroon ng masamang puso ng hindi pananampalataya na lumalayo tayo sa buhay na Diyos. O, may paalala uli. Na ano po ang focus? A heart not hearing and believing the word. Chapter 3, verse 15 ng Hebrew. While it is said today, if you will hear His voice. O, word again. Harden not your hearts. So, anong ating makikita sa mga talata? So, kung ating susubaybayan po yung flow ng text, ang emphasis ng writer ng Hebrew ay pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Okay? Ngayon, so now we can see the burden of this book in the light of the big picture.
So kasi bago natin kasi makita yung 4 verse 12 na ating aaralin, ang dami munang naging kwento dyan. Bago ba't sinabing, for the word of God is quick. Bago yung 12, meron pang verse 11. At yung 11 ay in-expound sa naunang mga verses. Okay? Ngayon po, the focus of our trust is His Word. Tama po ba yun? Bakit tayo ay totoong paniwalang tayo palangit? Saan mo nakuha yan? Yung information na yan. Dito. Ba't alam mong napatawad ka na at burado na sa langit ang kasalanan mo? Saan mo nakuha ang iyong information? Sa Bible. Bakit mo alam na ikaw ay palangit ang punta? May mansion ka over the hilltop. Why do you know that? Saan mo nakuha ang information mo? From the AI? From the Word of God? From the Bible? Bakit alam mong nababago ang buhay mo at ang iyong family? Because of the laging babalik sa Word of God. Kaya po dito, sabi, the great means to that trusting is focusing on the Word of God. To keep on believing, okay? Keep on believing. Hindi yung, ako namin naniwala din dati. Kaso lang, Brad, ako ilan na nakausap kong ganyan. Utoy ang ginagawa nyo, ginagawa ko din yan dati. Ako'y kasama rin sa paghayo. Ako'y natugtog din. Ang tatay ko nga'y pastor pa. Yun ang mga nakakatakot na mapakinggan. So how can we keep on believing? Kasi ang makikinabang lang sa Bible ay yung naniniwala. Okay? So we must be diligent, pay attention, consider, take care, and not harden our hearts. In other words, the pathway to heaven is a path of unremitting focus and earnestness and vigilance toward the Word of God. So talagang ang mga taong palangit ay yung mga taong tiwalang-tiwala kay Jesus Christ na pinakilala ng Bible. Ngayon, so yan po yung sa chapter 4. Punta tayo sa verse 11. Okay? So para nasusundan natin yung kwento, bakit dumating siya sa verse 12? Okay? Sa verse 11, let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. So, para ating makita bakit lumipat sa verse 12. Ito po yung dahilan. Meron talagang tendency na mag-fall tayo sa unbelief. Okay? At hindi tayo doon makikinabang. Ngayon, ano yung antidote na binigay? Okay? So, pinakita yung problema, yung wilderness na mga mananampalataya, mga believer din dating nawala yung iba. And then, sa Psalms 95 kasi kinote po itong itong ilang kinuha dito na sa chapter 4 verse 7, si David ang nagsalita. So, even sa time ni Moses, may issue ng unbelief. Sa time ni David, sa 4 verse 7, si David ayan, time ni David, United Kingdom, sila'y nasa promised land na, yung isa papasok pa lang, may unbelief. Time ni David, United Kingdom, nasa promised land na sila, still merong problem ng unbelief. Kaya pagdating sa new believer, sa panahon natin, may paalala din. Na hindi talaga tayo makikinabang sa Word of God if we don't believe that. If we don't believe it. So kahit anong dispensation, anong panahon, kasi si Moses, sa chapter 4:7, si David. And then, dito pinaalala din sa atin na maging example sila sa atin, lest we fall into the same example of unbelief. Pero ito nakakatuwa. May solusyon pa rin ang Diyos diyan. Pumasok bigla ang verse 12. Okay? Verse 12. At ito po yung ating idadissect na mga salita. Itong salita ng Diyos na narito sa verse 12. Okay, so number 1 na ating makikita dito. For the Word of God. Ayun. Anong solution pa rin sa problema? Ano yung solution sa problema? Nang hindi paniniwala sa salita ng Diyos, salita pa rin ng Diyos. Nanuhan niyo po yun? How to overcome our unbelief? Meron pong isang pastor ng isang malaking simbahan, si A.W. Criswell. Siya ay laking simbahan din, parang tayo. Okay? Pero nung siya ay nag-college na, alam niyo po ang nangyari sa kanya? Meron siya mga nakausap ng mga professor na nagigiba ang kanyang pananampalataya.
To the point na parang he is putting question mark sa lahat ng kanyang napapakinggan sa simbahan niya. Hindi alam ng kanyang tatay, pero nahahalata na rin ng simbahan. Alam niyo ang kanyang ginawa? Meron siyang struggle sa kanyang puso. Pumunta siya sa bookstore. And bumili siya ng Bible na walang notes. Walang notes. Yung walang mga notes. At sabi niya, Panginoon, kung tunay ka, magpakilala ka nga sa akin sa iyong salita. Anak to ng pastor ha, laking simbahan. Alam nyo, ano naging cure ng kanyang unbelief? His reading again of the Bible. Kaya tayo, pagka tayo ay nasa mga down moment ng ating buhay, alam nyo, ang cure pa rin dyan? Word of God pa rin. Huwag mo nang basahin muna yung mga Bible mo maraming notes, yung parang bago, na wala, parang kakausapin ka ng Diyos ng bago sa kanyang mga salita. And alam nyo, siya ang naging pastor ng isa sa pinakamalaking simbahan sa USA. Pero dumaan din siya sa struggle ng unbelief sa kanyang buhay pananampalataya. Pero naging cure pa rin, the Word of God. Okay? So ating aralin, bakit profitable ang Word of God? Okay? Bakit ito ay kapaki-pakinabang or bakit po ito ay makakatulong talaga sa atin? Okay? So, bakit ito may valuable return? Number 1. Nandiyan naman sa verse yung ating mga punto. Verse 12. For the word of God, talking about the written word or the spoken word nung time nila, kasi hindi pa naman kompleto ang canon that time, for the word of God is quick. Ano ba yung quick na yan? Okay? Mabilis. Okay? Sa Tagalog, sapagkat ang salita ng Panginoon ay buhay. Okay? From the Greek word na zao, alam niyo bakit nakakatuwa ang Bible? Ito ay may buhay sa kanyang sarili. Tingnan niyo po ang sabi ng, ano ang ibig sabihin ng living diyan or quick? Ang ibig sabihin po ng quick ay having vital power in itself. Tingnan niyo, ito ay may buhay sa kanyang sarili. Okay? Exerting the same upon the soul. Tingnan niyo, yung kanyang buhay, hindi lang sa kanyang sarili, but it can influence the soul. To live, breath, be among the living, not lifeless, not dead. Ating patunayan po, Psalms 119, 130. Tingnan sabi ng Bible, why the Bible is profitable? Because it is alive. Ang buhay, ang Bible ay buhay. Psalms 119, 130. Ang sabi ng salita ng ating Panginoon dito. Okay? Sabi ng Bible ay, the entrance of thy words, what? Give it light. It give understanding unto the simple. So, ang pagpasok ng iyong salita ay nagbibigay ng liwanag. So, bakit ang Bible po ay profitable? Ang Bible ay hindi aklat na luma, na parang wala ng buhay. Alam nyo, ako'y mahilig magbasa ng libro. Meron akong libro ditong gusto ko na itapon, antik na eh. Parang lipas na yung kanyang mga laman. Yung obsolete na, parang hindi na to applicable sa panahong ito. Pero alam nyo, ang Bible po, lagi yang fresh. Lagi yang buhay sa kanyang sarili. Isaiah 55:11. Tingnan po sa Bible, Isaiah 55:11. Ang Bible ay may buhay sa kanyang sarili. Ang Word of God, 55:11. Ang sabi ng salita ng Diyos, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. So ang aking salita ay lumalabas sa aking bibig. Ang sabi, it shall not run, not return unto me void. Kundi anong gagawin ng Word of God? But it shall accomplish that which I please. It shall prosper in the thing whereto I sent it. So bakit kaya ng Bible gawin yon? Kasi ang Bible po ay living. Okay? Naranasan niyo yun? Pag nagbabasa kayo ng Bible, kinakausap talaga kayo niyan. Okay? I hope na nararanasan po niyo yan. Okay? Lalo sa salit-saling lahi. Okay, kinakausap na ng Diyos na matulog, kaya ito ay ganito. Pero hindi, may mga moment ng ating buhay na tayo ay talagang
talagang specific yung verse sa ating nararanasan. Naranasan nyo na yun? Talagang ang Bible ay may buhay sa kanyang sarili. And the entrance of it nagbibigay ng liwanag. Bakit nagagawa ng Bible yon? Kasi nga, ang Word of God is profitable because it is living. Yan. Kaya ang halaga po talagang ito yung binabasa natin. Opo, binabasa. Okay? Laging pinapakinggan. Kaya po very important yun. Muli, prophet of the Bible, pakinabang ng Biblia, pakinabang sa Biblia. Pero sino makikinabang? Ay di nagbabasa? Yung naniniwala. Kahit ang Bible mo'y Golden Edge, kahit ang Bible mo'y Life Application Bible, kahit ang Bible mo'y King James Version, o anumang version ng iyong Bible, at hindi mo naman binabasa, at lagi ka lang nasa sa Netflix, lagi ka lang nasa sa YouTube, lagi ka lang nasa Facebook, nasa IG, ay tingin ko po'y wala rin magiging bisa sa iyo ang salita ng Diyos. Tama? Laging subaybay ang PBB, pero hindi ang Biblia nasusubaybayan. May nanalo na. Okay? So, nakakalungkot yun pagka ganon. And then, tayo magtataka, bakit walang nangyayari sa buhay ko? Ako'y baptist din. Well, ang pagiging baptist ay hindi nakaka-apekto sa iyo kung ang Bible ay hindi mo naman pinapakialman. Okay? Kasi pag ito'y binasa mo, ito'y may buhay. Ikaw ay kakausapin talaga ng Diyos through His Word. Okay? Ano ba ang sabi ng talata? Jeremiah 23:29. Okay, tingnan po ang inyong mga Bible para mabuklat natin yan. Jeremiah 23:29. Okay? Ano sabi ng Word of God? Is not my word like as a fire? Saith the Lord. Hindi ba ang aking salita ay parang apoy? Di ba ang apoy ay may buhay? Nakita na kayo ng apoy na hindi naman may apoy bang hindi nakibo? Ang apoy ay sadyang may buhay. Okay? Ito yung stove, pag may buhay. Okay? Ang sabi, saith the Lord, like a hammer that breaketh the rock in pieces. So, ang Bible talaga ay talagang pag binasa natin ito'y parang apoy na nagpapainit ng ating puso. Ito'y parang martilyo, ang punto, may buhay. Yan. Ang Bible ay may buhay sa kanyang sarili. 1 Peter 1:23. Okay? Anong sabi ng salita ng Diyos? 1 Peter 1:23 and 24. Ang sabi ng Word of God, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the Word of God. Yan. So, tayo ipinanganak na muli, hindi sa mga binhing nasisira, kundi sa binhing di nasisira. Alin yun? The Word of God. Na ano? Which liveth, buhay, and abideth forever. Kaya po, yung profiting from the Bible, why we can be assured na ito'y mapapakinabangan talaga natin. Kasi ang Bible ay, kasi walang pakinabang na ang patay eh. Yun, di pa tutupadahan mo o kaya ay may pakinabang at may pasugal ka. Okay? Pero yung patay talaga, walang pakinabang ang patay. Tama po ba? Patay na daga sa kwarto mo, patay na palaka sa may harapan mo, patay na halaman, walang pakinabang. Pero alin na may pakinabang? Yung may buhay. Kaya bakit ang Bible ay may pakinabang? Ito ay may buhay sa kanyang sarili. Okay? Kaya po, ito'y nagbibigay buhay, and even the Lord testifies sa John 6:63. Anong sabi niya sa kanyang mga alagad? Sa Juan chapter 6:63. Ano ang meron sa kanyang salita? Ang sabi ng ating Panginoon, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. Sabi ng ating Panginoong Jesus, the words, ang mga salita, that I spake unto you, they are spirit and they are life. Okay? Kaya sa totoo lang buhay po, pagka tayo ay nag-aaral ng Bible, tayo nagbabasa, ikaw ay discouraged, ikaw ay nalilito, ikaw ay nabuburyo, okay? Parang walang kabuhay-buhay ang iyong buhay, you go back to the Bible.
may kakaiba yang gagawin. Walang magic. Walang gimmick. Sadya lang ang Bible ay may ganung kapangyarihan. Sino bang hindi na-discourage dito? Sino bang hindi rito nag-stumble? Sino ba rito ang hindi natisod? Sino ba rito ang hindi napagod? Pero when you go back to the living word, yung ating puso na parang namamatay, ay muli niyang binibigyan ng buhay. Pero hindi mo yung makikita sa iba-ibang mga bagay. Okay? Napaka-powerful ng Bible. It is so quick. Napunta na ako sa second point. So point number 2. So nakalagay dyan, balik tayo sa ating text. The Bible is quick. Pag sabing quick, yun na lang word na quick eh. Hindi pwedeng tumakbo ng quick ang patay. Okay? Kaya siguro yung ginamit ng mga nag-translate ng King James. Quick means alive. Okay? Kaya ang halaga din talaga eh. Tulad niyan, pag hindi mo inaral ang ano ba ang quick sa panahon ngayon? Buhay ba yan? Kaya ang halaga din na nagamit ka talaga ng ng modern, yung word ngayon. Kasi pag sabing quick, come quick. Adigi, pumunta ka mabilis. Hindi yan yung quick ngayon sa buhay. But may kaugnayan sa buhay ang quick. Ang quick ay buhay. Mahirap maging quick ang patay. Ang bilis ng patay. Nakarating. Okay? Di na ho, mabibilis na ho ang patay ngayon. Verse 12 again. Ano pa ang description ng Bible sa kanyang sarili? For the word of God is quick and powerful. Galing sa Greek word na energes. Di por nung energy. Okay? Energen. Okay? When we say it's not only living, bakit ang Bible ay profitable? It is living. Ikalawa, it is moving. Moving. Hindi lang ito may buhay, ito ay nagpapakilos. Okay? Ang Bible ay hindi lang aral na hanggang din sa utak. It go to the heart and move your hand. Okay? Ang Bible ay hindi lang dito utoy sa ulo. Ang Bible ay hinihigop ng gravity papuntang puso. And then, because this is powerful, kikibo ang ating kamay. From head to the heart to our hand. Bakit siya able na, halimbawa, basahin natin yung meaning ng energes. Active, operative, effectual. Ang Bible ay kayang magpakilos sa atin. Tama po ba? Nararanasan niyo po ba yan? Nakinig ka ng preaching about, halimbawa, giving. Napakinggan mo yung word. Pero dahil ito powerful, ano nangyayari sa iyo? You move. You are learning to be good steward. Napakinggan mo ang pagpapatawad. Hindi ka nakibo. Okay. Hindi. Napakinggan mo yung pagpapatawad. Talagang it will move you. Na makitang mas mahusay yung iba sa'yo, kaya you can still forgive. Ano sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 10? Tingnan po ang sabi ng salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 10. It is powerful. Okay, ngayon, kitang-kita nyo kung paano nasabog yung mga pasabog sa ibang bansa. Bunker buster. Kahit ilang palapagpapailalim ng lupa, sabog hanggang ilalim. Why? The bomb is powerful. Parang sa Pilipinas lang, yung mga quitis natin. Talagang sabog ang mga aircraft carrier. Okay. Hindi, ang ating powerful yung ating mga alagang buhaya. Okay. Sabi ng 10 verse 4 and 5. For the weapons of our warfare are not carnal. Okay, so hindi natin kaaway ang ating katabi. At hindi ang espada o baril ang ating panlaban. Okay? But mighty through God to the pulling down of strongholds. Okay? Alam nyo, ang tao, maraming mga nakalagay sa isip. Marami tayong mga tinyo. Para bakit natin nasabi nasa isip? Verse 2, verse 5. Casting down imagination. Habang kayo nakaupo diyan, ang inyong isip ay maraming laman. Okay? Utang na babayaran. Kagalit na hindi pa rin nakakasundo. Hindi pa nagbabayad ng utang. Ako ba'y crush ng crush ko?
Ang dami, mga imagination, o kaya ay mga thoughts of yung kaguluhan sa daigdig. Tingnan, pero ang sabi ng Bible, meron tayong weapon na powerful enough to cast it down. Ano sabi? Casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing it into captivity, every thought to the obedience of Christ. Ano yung nagwawasak na yan? The Word of God. Yung ating mga imahinasyon, pag mali na, okay? At nagbasa ka ng Bible, yung iyong imahinasyon, ikinokorek ng Panginoon yan. Marami tayong mga imahinasyong mali. Maling hinala. Masamang akala. Okay? Tamang duda. Selos. Maling tingin sa kapatid. Maling judgment sa kapatid. How can we correct that? Ito. Ang salita mo, how can a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to your word. Ang daming mali sa ating isip, tama? What is powerful enough na maayos ang ating mga isip? Payo ng iyong katabi? No. Payo ng social media? Influencer? No. Ito ang pinakamagaling magpayo. Bible pa rin. This is powerful to cast down imagination. Discourage na, makapagpakamatay na kaya. You see, maling imahinasyon yan. You look the Bible, may pag-asa ang nakay Kristo. Gantihan ko na kaya ng masama ang itong gumawa sa akin ng masama. Nabasa mo sa Bible, overcome evil with good. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Nabasa mo, you cast imagination. Layasan ko na kaya itong asawa kong ito. Ano pa rin sabi sa Biblia? Submit to your husband. Nakakayamot ang asawa ko. Love your wife. You see? This is powerful to cast imagination ng mga mali. Labanan ko na kaya magulang ko. Children, obey your parents. Makasali na rin kaya sa fraternity. May namatay na naman na isa. But when you look at the Bible, it casts imagination. Winawasak yung casting down, yung para yung baluarte ni Khomeini, nung winasak na ng missile ng Israel, wasak. It cast down. So marami tayo maimahinasyong mali. Lalo tayo babad na babad dito. May dadaan dyan kung ano-anong imahinasyon. Temptasyon. How can you cleanse your mind? You go back to this book again. Okay? Kasi ang Bible lang ang powerful to change our mind. Yan ang nakalagay sa salita ng Diyos. Okay? 1 Thessalonians 2:13. Anong sabi ni Apostol Pablo sa Thessalonica 2:13? Ang sabi po ng salita ng Diyos ay ganito. For this cause also thank we God. Kami nagpapasalamat sa Diyos sa inyo without ceasing, nang walang patid, because when ye received the word of God, which ye have heard of us, ye receive it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, tingnan po ito, which effectually worketh also in you that believe. So talagang ang Bible, pag ito'y ating pinaniwalaan, yan ay may efficacy na tayo ay baguhing patuloy. Okay? Isipin niyo yung tayo na bago. Ang ating pera, nagbibigay na tayo sa Panginoon. Ang ating araw, hindi na puro sa ating sarili. Ang ating panukala, hindi na lang puro pang lupa. Lagi nabago niya ang takbo ng ating buhay. Okay? Bakit kaya ng Bible gawin yan? Because it is powerful. Yan ay may energy. Okay? May energy sa kanyang sarili. Kaya, I believe na pagka tayo ay ligtas, paano yung mga hindi nakikilos ng Word of God? Well, we cannot still judge them. But ang ating masasabi, kung sila'y tunay na anak ng ating Panginoon, the Word of God will definitely move in their life. Okay? It will definitely move in their life. Kung kailan, ay hindi ko lang alam. Pero pagkain ay buhay, ang Word of God ay nasa kanyang puso, only time can tell. The Word of God is powerful in itself.
Naalala ko si Pablo, gaano katigas yun dati. Pero napapakinggan niya ang tungkol kay Kristo, nakita pa rin niya ang testimony ni Stephen and the word of God na lumalabas sa bibig ni Stephen. Anong nangyari kay Pablo? He kicked against the prick. Kinokonsensya siya na kanyang napapakinggan. And because he is also appointed to salvation, naligtas din siya. At naging apostol pa ng Panginoon. So, ang word of God ay may kapangyarihan sa kanyang sarili. Okay? Why? It is powerful. Ano sabi ng James 1:18 ng salita ng ating Panginoon? James 1:18. Ang Bible ay nagsabi, of His own will, begat He us with the word of truth. Okay? Sa kanyang kalooban, tayo kanyang pinanganak sa pamagitan ng salita ng katotohanan that we should be a kind of first fruits. Talagang you are one of a kind. Why? Ano ang nagpabago ng ating buhay? Walang iba kundi salita ng Diyos. Tayo kaya ganito ang bihis? Ganito kaya ang ating isip? Ganito kaya ang ating pananaw kung wala nito? Palagay nyo, ano kayong pagagagawa natin ngayong araw na ito? Okay? Di tulad din ng ginagawa ng ating mga kamag-anak na hindi pa naabot ng biyaya. Okay? Pero bakit tayo nagkaganito? Because of the moving Word of God. Okay? Kaya profitable ang Word of God. Una, ito is living. Number 2, ito ay moving. Kayo po ba'y napakibunan nito? Dapat tayo ay napapakilos ng salita ng Diyos. Kuya Henry, dapat bang mabilis ang pagkilos? Iba-iba ang pace. Ako'y naniniwala na sa takbuhan, hindi, sabi ng Ecclesiastes, hindi nananalo yung mabilis tumakbo. Pero may sabi si Pablo sa run the race under rules. Okay? Tumakbo ka na sumusunod ka sa rules. Kasi in the end of the day, it's not the fast who will win. It is who follow the rule. Ay nanalo nga, puro daya. Ang bilis eh. Ay paano yung kumain ng pampalakas? Ano ngayon? Nagtuturok ng steroid. Kaya ang lakas. Daya. Pero tayo kahit mabagal, pero hindi madayang pagkain ang nagpapalakas sa atin. Alam niyo, mahirap kasi yung powerful ka kasi nandyan yung crush mo. Biglang nakita si pastor, huminawakan ang tambo. Ang power niya sa tao, ay naririnig ang mga kapatiran, saka magmamap. Ay naririnig ang tatay, magbabasa ng Bible. Amen, amen, amen. Ang iyong power ay mahina pagka dependent sa tao. Ay masaya, maraming pera, kaya ako'y maglilingkod sa Panginoon. It's so happy, amen. Nakaka-bless. Yun. Pag nawala na ang pera, yan na naman. Dapat ang ating talagang power ay dito nang gagaling. Kaya ka malakas, hindi dahil sa kapatid, bagaman mahalaga yon, hindi dahil sa kung ano ng bagay, kundi dahil nababasa mo ang Bible kaya ka malakas. Meron kang ugat na hindi nakikita ng iba, kaya matibay ka. Kita nila yung bunga, but not the root. Kaya lang nakikita lang mabunga ka, kasi may malalim ka ng ugat. Mahirap mag-show off ng bunga na mababaw ang iyong ugat sa salita ng Diyos. Pwede naman magsabit ka dyan, pero mabubulok din yan. Kasi hindi mismong sariling bunga ng sanga. At ang power is in the Word of God. Amen? So yun po ha. Kaya iiwasan natin ng ating reliance or confidence. Kaya tayo ay powerful kasi tayo ay perfect. Tayo ay feeling natin ay prosperous. No. We are powerful because of the Word of God. Ito ang nagbibigay ng lakas sa atin. Okay? Verse 12. The prophet. Bakit profitable ang Bible? It's living. It's moving. Verse 12 ng Hebrews. Sabi ng verse 12, the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Okay? Number 3, the Word of God is profitable because of its striking power. That's only living, moving, strike. Yung word na striking, tinignan ko, yan ay galing sa Greek word na tomoteros. Hindi tomato. Tomoteros, to cut.
more comprehensive or decisive than the Greek word kopto. Kasi may isa pang word na ginamit sa cutting, yung kopto. Ang ginamit po dito na striking, kasi nung binabasa ko, ano bang ibig sabihin na ang Bible is sharper than any two-edged sword? Anong ibig sabihin na ang Bible, ang salita ng Diyos ay matalas, kaysa alinmang tabak na magkabilay may talim? Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin pala po nun ay ganito. Ito ay powerful to cut, which is comprehensive and decisive. Hindi tulad ng Greek word na kopto, ito yung kakontras ng tomoteros, yan po yung ibig sabihin ay sharper din. Ang kaibahan, ang Word of God ay single stroke. Parang kay Batusay. Ano yun? Yung samurai. Hindi parang yung kay Tito Tas yung ginagawa dati sa chop-chop, may chop. Nakita niyo po yung pagkakaiba? Pag sinabing ang Bible ay sharper than any two-edged sword, isa lang niyan ay sapat na. Unlike sa kopto, na kailangan mong i-hack. You see the difference? Bakit binanggit na ang Bible ay sharper than any two-edged sword? Alam niyo minsan, yung ating paliwanag, bawa, ikaw ay nagpaliwanag, lalo lang nagulo. Humingi ng advice. Hindi verse ang naibigay natin. Alam niyo ang nangyayari sa ating napayuhan? Nagugulo. Pero pag yung ating advice talaga, teka, ano yung tanong mo, concern mo, tungkol sa utang? Okay, basahin natin sa Bible ang tungkol dyan. Hindi, totoo po yan. Kasi mas powerful ang idea pag ating sariling opinion, ating sariling karanasan, ating sariling palagay, yan hindi yan accurate lagi. Pero bakit ang Word of God ay powerful and sharper than two-edged sword? Ibig sabihin, tingnan nakalagay, it is more comprehensive and it implies single stroke. Ganun siya katalas. Kaya dito minsan nagkakagulo kami. Halimbawa, ang tatay magtatadtad. Brother Eric, talagang basag ang sangkalan. Basag ang sangkalan. Bakit? Hindi natalab. Mapurol. Pero pagka naman yung pagka dinaan sa buhok, hiwa ang buhok inahahati sa dalawa. Anong talas niyan? Okay, hati yung papel na nakagayon. Ano yung salita ng Panginoon? Dahil ito'y matalas. Pag talaga yan ay pagkilos niya, yung hindi na kailangan maraming sabi. Natusok na siya ng isa. Naunahan niyo po yun? Hindi ko sinasabing huwag tayong mag-uulit ng ating sinasabi. Ang sinasabi ng talata, ang Bible sa kanyang sarili, isang single stroke niyan, may kapangyarihan yan. I remember yung isang centurion na nagkasakit ang kanyang alipin at ang sabi, Panginoon, sige pupuntahan ko. Sabi niya, Jesus, wag na. Nakakahiya. Kasi ako'y sundalo din. Pag ako'y nagsalita, come. Nalapit ang aking mga soldier. Panginoon, sabihin mo lang ang salita. At gagaling ang aking, parang ito siya simbahan sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Totoo yun. May verse na ganon. Ang ibig sabihin po nitong, the Word of God is sharper than any two-edged sword. You want to give advice? Ang matinong advice ay yung i-quote mo talaga ang Bible verse. Kaya maganda yung may mga topical. Sa likod ng Bible natin minsan, may dyan bawa, ikaw ba'y nalulungkot? Tama? Nakita niyo ba yun? Ikaw ba'y natatakot? May mga talata sa likod ng Bible na nakalagay, ikaw ba'y namumroblema sa utang? May bumbay. Wala akong nakalagay dyan ganyan. Naunahan yun, ang Bible natin, may matataw na topical. Yung kada topic na ating need ay naririto. Narito yan. Ikaw ay depressed. Ikaw ay anxious, may anxiety ka. Ikaw ay may depression. Ikaw ay, lahat ng advice ay naririto na. Sa salita ng Diyos. Why? It is powerful
It is alive and sharper than any two-edged sword. Kaya pagka tayo Christian, wag muna tayong pupunta sa mga wag agad-agad tayong hihingi ng payo sa mga psychiatrist at psychologist. Wag agad. Natry mo na bang basahin ang Bible tungkol sa issue mo? Anong problema mo? Natingnan mo na ba yan sa Biblia? Paano ba yan in-address ng Bible? O, galit ka lagi. Paano yung dinil ng Biblia? Yung anger. O, hanapin mo ang concordance. Anger. Galit. Talagang nakukunot ka ng ganyan eh. Ano siya sabi ng Bible? Hindi ko makita. Hindi. Hanapin mo. Ikaw ay in love. Ito bang nararamdaman ko talaga? Ay talagang love na talaga ba to? O in lababo lang ito? Oh, hindi ka magtitingnan, namumula ng mata ko. Tinatagihawat na ako. Hindi ako makatulog. Ito na nga siguro ang sign. No! You go to the Bible, 1 Corinthians 13. Examine mo kung yung nararamdaman mo at ito nakalagay sa unang Korinto 13 ay magkatulad. Kasi ang Word of God, ang powerful yan eh. Yan ang kayang maghiwa-hiwa, mag-dissect ng ating damdamin. Tama ba ang laman ng puso ko? O baka ako'y kubkub na ng pride. Baka tingin ko'y tama pa ako. Pero pag nahiway ng Word of God, ito talaga ang sinasabi ng Biblia. Baka nagpapalusot na ako sa aking ayaw pagpapatawad. Bahala sila. Ako'y may righteous anger. Okay, check natin. Is that really righteous? O pride na lang, kaya ayaw tayo magpatawad? Kasi, pagka binasa mo ang Biblia, lagi ang may akmang salita sa bawat sitwasyon ng ating buhay pananampalataya. Ang kailangan lang natin malocate kung nasasan yon. Kaya ang halaga po na may topical. Ngayon na may napaka-high-tech na. Ang isang magandang topical na book ay yung Naves, Topical Bible. Okay? At yung likod nga ng mga Biblia natin, minsan may mga topic yan. Tungkol sa pera, tungkol sa, mga concordance, yan yung hindi nakalagay lang sa Biblia para ilagay dyan. Yan ay mapapakinabangan natin. Okay? Bigla may number sa gitna. Ano kaya ari mga number na ari? May kaugnayan din ho yan. Hindi ho sa tatama sa wedding. So, I hope na nagegets natin. Bakit ang Bible ay profitable? It's living. Buhay yan sa kanyang sarili. It's moving. It can move you. It is striking. It can strike us. Na ay, pambihira, yung word na nabanggit ni yung verse na yon na binanggit ni Pastor, yun ang kailangan ko, strike. And that's enough. Hindi na kailangan, siguro pag ako umattend ng maraming conference, saka ako mababago. No. Yung simple preaching of the word. Okay? Anong kinakanta ng choir? Yung kinanta nung nakaraan ng choir na simple truth astound. Ano yung kinanta natin? All belongs to Him. Simple truth, astound. Why? Pag naintindihan natin, ito yung Word of God. Yan ay, it can strike our heart. Sharper than any two-edged sword. It's more keen. It is sharper. Isaiah 11:4. Ating basahin po yung mga talata. Isaiah chapter 11 verse 4. Anong sabi ng Bible? Kaya halaga po na kayo may Biblia. Kung kayo walang Bible, kayo po ay bumili. Pag wala po kayong pambili, kayo po ay magsabi. At meron pa po tayong mga Bible dito. 11 verse 4. Pero bumili ka muna. Tingnan po. But with the righteousness shall he judge the poor and reprove the equity for the meek of the earth. And he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked. So ginagamit ng Panginoon din niyang pangtuwid, pangsaway sa mga mali. Acts 5:33. Anong sabi ng Acts chapter 5? Okay, Acts chapter 5 verse 33. When they heard that, they were cut to the heart and took counsel to slay him. Sadyang ang Bible ay may kapangyarihang to cut to the heart. Okay? So, ang Bible ay may striking benefits. Okay? Kaya pag tayo nakikinig po ng preaching, sadyang dumadating yung time na, akin yun ah. Parang ako yun.
Magbasa ka lang ng Bible, ganun din. Parang ako yata, lockdown ko na to. Nanoan niyo yun? May mga ganyan. God is striking yung parts ng mga buhay natin. Parang sa doktor na magaling humiwa, tinatanggal yung mga bukol na hindi tama. Precise. Hindi yung parang, tagain kaya ito. No, yan i-precise. Ang Diyos ay very precise umadress sa ating problema. Okay? Dinidil niya tayo parang ikaw lang ang tao sa mundo. Nanoan niyo gayon? Kahit maraming mananampalataya, paano ba tayo dinidil ng Diyos? Hindi yung parang lamsam. Na parang isa lang, parang lahat igayan. Kahit tayo madami, alam niyo yung pakikipag-deal ng Diyos sa atin, parang ikaw lang at siya ang magkapulong. Pero tayo madami, ganun siya ka-precise. Kung ano talagang problema mo, anak, i-address ko yan through my word. Okay? Kasi iba-iba naman ang ating problema. Meron dito, hindi na mo problema sa pera, Brother Mac, di ba? Hindi na mo problema sa asawa. Hindi na mo problema sa girlfriend or boyfriend. Ay, yung iba. Kaya when you listen to the Word of God and when you read the Bible, God is addressing the problem sa iyong buhay. Okay? Why? Because it is profitable. It is powerful to cut. Not only that, verse 12, piercing. Okay? Piercing. Hindi ito yung pagbubutas sa mga ilong-ilong at labi. Ang sabi rito, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword and piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Nasaan kaya yung paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu? Parang nasan yung division ng Atlantic at Pacific Ocean or Arctic Ocean? Paano mo paghihiwalayin yun? Parang ang hirap i-divide ng yung liwanag, yung horizon, yung twilight at saka yung paglubog. Nasasan yung paghihiwalay na yon? Ang sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay able to pierce. Gaano kalalim ang kaya nitong pasukin? To the dividing of soul and spirit. Ang kita natin, balat. Ang kita natin, katawan. Pero sino nakaka-penetrate sa soul, sa isip? Kaya mo ba yung i-penetrate? You cannot. Pwede kitang sigawan, pwede kitang sampalin, tadyakan. Pero yung ma-penetrate ko ang iyong kaluluwa at espiritu, I cannot. What is able? Ito lang. Ito'y kayang tumagos dun sa hindi nakikita ng iba na bahagi ng iyong pagkatao. Okay? It can enter into your soul and spirit. The joints. Ano ba yung joints? Yung minsan nasakit pag tayo nirarayuman na. Joints, yung nagko-connect sa ating mga buto. Okay? Joints. Ang joints kita pa. Nararamdaman pa. Ba yung marrow? Ano yung marrow? Yung sinisip-sip natin sa manok pagka tinola. Yung buto, that's marrow. Ang joints ay buto, labas. Marrow ay loob. Ibig sabihin, pinakikita ng Bible na hindi mo ito isasaksak sa ganun eh. Tsak, tsak. Ang idea lang, yung hindi kayang abutin at hindi nakikita ng iba. Nakikita nyo ba nangyayari sa inyong buto? Parang palaki ang buto ko. Ako'y papayat ng papayat eh. Hindi. Hindi natin nakikita yon. Pero may nangyayari doon. Ibig sabihin, kahit yung kasekretuhan ng ating buhay, alam niya ng Diyos. Alam niya yan lahat. At pasok niya lahat. Kahit may data privacy act pang siya sabi. Nanaan po ninyo yun? Kaya ang Bible ay may tinatawag na piercing power. Na hindi ito alam ng aking asawa, hindi ito alam ng aking magulang, hindi ito alam ng aking kapatid, hindi ito alam ng simbahan, pero alam ng Diyos. At kaya minsan nakikinig ka, ramdam mo na ikay kinukurot ng Holy Spirit, itama mo na yan. Tigilan mo na yan. Ipagpatuloy mo yan, anak. Stop that, start that. Wala namang nangyayari. Pero alam nyo, may tumusok sa puso at kaluluwa mo na hindi yun abot ng iba, pero abot ng salita ng Diyos. Kaya wag nating bibitawan yung mga tao na, pag sa tikas naman, Kuya Henry, hindi rin makakaintindi. Tingin ko yung reprobate.
We do not know. Huwag niyong tutuldukan ang may question, may ano lang, may kuwit. Why? Dahil yung salita ng Diyos na iyong pinapakawalan, binabasa, you are speaking the truth in love, you do not know. It can penetrate. Merong hindi kaya ang bunker buster yung nilalabasan ng mga ng mga drone. Saan nga nagagawa yung drone ng Iran? Binumba na ng Israel at Amerika. Bakit hindi nila mawasak? Bakit? Ay nasa bundok Ang barrier ay bundok. Kaya hindi nila mapasok. Kaya tinataklo ba na lang yung tunnel? Ang punto, may area ng Iran na hindi kayang talban ng bunker buster bomb ng Amerika. Miski yung mother of all bomb pa, hindi kayang talban sa sobrang kapal. Pero nakakatuwa ang Bible. Anong makapal? Anong matigas? Anong aayaw? Pagka yan ay salita ng Diyos, it can penetrate. It can pierce. Pero yung iyong pagmumura sa asawa, hindi yan tatalab. Yung pagmungusngus natin, yung ating sarili, hindi yan tatalab. Lalo lang yan nagsasangga. Yung ating mga payong non-biblical, hindi yan tatalab. Lalo lang yan nagpapatigas. Pero when you read the Bible, when you let the Word of God speak for itself, yung hindi kaya ng paliwanag mo, kayang paliwanagin ng salita ng Diyos. Kaya niya mag-crack sa napakalaking dam ng katigasan ng tao. Hindi yung ating galing ng paliwanag, salita ng Diyos. Kaya ito'y very profitable. Hindi yung kailangan, didikdikin ko na to. Okay, lalambutan ko na to. No. The Word of God, ang equalizer sa lahat. Piercing, it can get through. Kaya yung nangaral si Apostle Peter, sa Acts chapter 2:37, and they were cut to the heart, they were pierced in the heart, katanuzo, na lagi nating napapakinggan sa ating pastor. Totoo yan. When you preach the Word of God, it can enter into their heart, even to their soul, hanggang sa kadoon-doonan ng iyong ng buto ng tao. Kasi yung kasikresikretuhan ng kahirap abutin, abot mo yung buto mo. Nahihipo mo, yung loob, hipuin mo ang buto niyan. Hindi mo yun abot. Pero abot ng salita ng Diyos yung hindi mo maabot. Okay? And lastly, sa verse 12, na ating makikita, why the Bible is profitable, for the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. So hindi lang ito sharp ang gilid, but it's piercing. Ang Bible hindi lang matalas ang tagiliran, pati dulo. Okay? So ang Bible ay ganyan left and right, and thrusting forward, parehas matalas yan. Ano pa ang kanyang nagagawa? Why it is profitable? Sabi sa verse 12, and is a discerner. Ano ba yung discerning? Galing sa Greek word na kritikos. Okay? Discern. Kritikos. When we heard the word critic, ang isip lagi natin ay yung i-criticize na pangit. Okay? Pero pagka ikaw ay nasa sa museum at ikaw ay sa na art critic, hindi sabi, kapangit ganang drawing na ari. Hindi. When you say you critic, you judge it based sa kanyang hitsura. Hindi sabi, walang galing yung painting mo. Hindi lang critiquing. Ang critiquing is judging, okay? Fit for judging, skilled in judging. Ang idea, bakit ang Bible ay profitable? Kasi tayong tao, tayo judgmental. Tama? Ngayon, paano ang ating mga judgment ay paano magiging tama? Dapat ang judgment natin ay based dito. Dito. Hindi sa na-observe natin, hindi sa ating naging experience, kundi ano ba ang sinabi ng Word of God tungkol dyan, sa ganyang sitwasyon. Kasi, ang Bible, ang powerful na mag-criticize. When you say criticize, to judge, let's go back to yung sa 1 Corinthians, ano yung nabasa natin kanina? 1 Corinthians 14:25. Okay, 1 Corinthians 14:35. 14:25. Okay.
And thus are the secrets of his heart made manifest. Yung word of God, yung prophesying sa verse 24, tinalakay po diyan, yung pagsasalita ng salitang wika. So pinag-uusapan yung gift na yon. But if you prophesy, lahat ay nangangaral. Ano yung nangangaral? Nagsasalita ng salita ng Diyos. At may pumasok ikang hindi mananampalataya, dahil kayo ay nagsasalita ng salitang naiintindihan nila, he is convinced of all, and he is judge all. Anong nangyayari? At ang word of God it revealed the secret of the heart. Anong magiging epekto? So falling down on his face, he will worship God and report that God is in you of a truth. Anong ibig sabihin po nito? Ang Bible, pagka inapapakinggan ng tao, at lahat tayo nagsasalita ng tungkol sa salita ng Diyos, it reveals, it reveals the secret of his heart. Ano yung ibig sabihin? Nagdi-discern ang Bible. Kasi ang dami talagang nakakalito sa mundong ito. Halimbawa, tingnan ang whisper, yung bulong ng ating laman. Halimbawa, ikaw ay nabuntis at hindi pa panahon. Anong sabi ng laman? Your only hope of the future happiness is to have an abortion. May palabas na gayaan nung isang araw, yung hindi ko alam kung sa Netflix ba gayon, ipinalabas o sa series na isang batang atleta na nabuntis and ina-abort niya yung bata. So, how can you discern right and wrong when in choosing that? Kailangan mo nito. Hindi yung payo ng iyong nararamdaman, hindi ka magtatagumpay pagka ikay may anak na ganyan. Ang daming nanalo nung sa Olympics nung nakaraan, sa Winter Olympics, kasama ang kanyang baby nung siya'y nanalo sa Winter Olympics. Isa pa sa binubulong na dapat ng discernment. You will not have a chance in the future if you don't cheat on this test. Kristyano ka. May exam. Pag hindi ka nag-cheat, hindi ka papasa. Anong gagawin mo? Ay di mag-cheat na. Hindi mananalo sa Bible quiz. Discernment. Discernment. Ano ang tamang pagpili? Paano ka makakapili ng tama? Ang gusto ng laman mo, lagi kang yamado, lagi kang panalo, pero alam mong mali sa Biblia. Alam mong hindi tama sa paano ka pipili ng tama kung hindi ka dito bababad? Kung hindi ito ang papakinggan mo, ay pwede na yan. Ang kulang na lang na may kasal. Ay, pwede na yan. Kaunti lang namang bagay yan. Sino may sabi? Bible ang may sabi? Hindi. Kaya babalik ka uli dito. Ito ang discerner. Ito ang nagpapahayag ng thoughts and imagination nating mali. Ibubukas nito para maitama nito. Ano pang sabi? Hindi ka mapapansin at hindi ka magugustuhan pag hindi ka nagdamit ng nakakaakit. Ba't walang pumapansin sa akin? Siguro mukhang manang na ako. Kaya nung sumimba nung sunod na linggo, bakat ang lahat. Nantumanan yun? Yun ang payo. How can you discern? Pag hindi mo nabasa yung issue ng modesty sa Biblia, na manamit ng tama, kaya laging babalik dun Ano pa ang application nito? Baka ako'y layuan ng gusto sa akin if I don't compromise my sexual standard. Baka ito'y lumayo pag hindi ko pinagbigyan. Ano ba sabi ng Biblia? Let the bed be undefiled. Keep yourself pure. Ano sabi ng mundo? Hindi, pwede na. Everything go with the flow. How can you discern? Babalik ka uli dito. Ano sabi pa rito? Job security. If you speak about the dishonest practice at work, tatahimik ka na lang kasi baka madamay ka, may gumagawa ng mali sa kumpanya, you need to speak. Or you need to be silent. Baka magalit rin mga rin sa akin, sabihin ako'y pabida. Pero tama yung gagawin mo. How can you choose?
Discernment. Kailangan mo uli nito. Nanoan niyo po yun? Kaya napakahalaga talaga ng Biblia. Ang dami nating pagpili, maraming panahon na tayo dadating sa fork in the road. Paano mo mapipili ang tama? Naalala ko si Solomon, di ba, nung siya humingi ng wisdom, natesting agad, sinong tunay na ina? Ipa-DNA na agad. Wala namang DNA nun. Palibasa siya malapit sa Diyos noon. Ang liwanag ng wisdom ng Diyos sa kanya na makakapili siya ng tama. Kaya, conclusion, keep on believing God's word and living out God's word. Why? Because the Bible is profitable sa ating buhay. Kaya ngayon pong gabing ito, nawa ay ito naman nababasa na nating matagal. Bakit ang Biblia ay profitable? Tayo ay nasa sa era of unbelief. Kailangan malabanan ng unbelief ng Word of God. And bakit ang Word of God ang solusyon? Because it's living, yan ay moving, yan ay striking, that's piercing, and it is discerning. Anong purpose ito? Gusto ng Diyos i-expose tayo sa mga maling nasa puso natin upang matanggal yon at nang maging maayos po tayong lahat. Okay? Kasi, sino ka nakakalam ng puso ng tao? Jeremiah 17. Hindi alam ng tao yan. Only God can know our heart. Anong kanyang scalpel? Anong kanyang panghiwa para pasukin yan? Ang kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Salamat.